Hallelujah. Please be seated under the presence of the Lord. Welcome mga kaigsuunan. Inang tupad mayong gabi. Inang pikas tupad mayong gabi. So, karong gabi na gusto na ko gyud i-grab ning opportunity this month of July nga gusto na ko i-focus gyud labaw na diri sa ato mga kaigsuunan diri sa church. While kaning nagaministeryo ko sa abang church sa mga naging bulan, nakita po na ko ang need to really equip po ang mga kaigsuunan nato, mga kaubanan nato diri sa church. Importante jud kaayo ang equipping. Moto ana ko nga dili sa ko di sa ko mo dawat og invitation sa uban, lalo na kung maka conflict diri sa church. Gusto na ko i-commit sa diri sa church for equipping, for discipleship, aron na tawag ani kanang naatay agi for the year 2026. Karong adlaw, unsay date gyud karong adlaw? July 2. Don't you know July 2 is nanata sa tunga-tunga sa tuig? Kung pilon ni mos og tunga ang 2026, July 2 ang tunga. Salamata ang Ginoo kay ngano man ikaw nakaabot na ka og tunga-tunga sa 2026. Amen. Hallelujah. Sa tanan nimong gigian, sa tanang problema, sa tanang pagsulay, nilahutay ka. Amen. Nilahutay ka, nana ka sa tunga-tunga sa 2026. Ina imong tupad, ayaw na give up. Ayaw na kundang. Amen. Kaya kung sa race pa na siya, nana ka sa tunga-tunga, mundang pa jud ka. Di ba? Wala, ayaw na kundang. No? This is time for us to continue moving forward, to continue to run the race that is set before us. And tonight, this every Thursday na tong imuhon mga igsunan, I will be teaching more on the discipleship side, mentoring, discipleship and leadership. Gyud ang ako ang itudloan ni every Thursday. So dili lapod ni sa tanang leaders, pero sa tanan ni kita tanan is kinahanglan mo join ta ni kay ngano man, because every one of us kitang tanan gidisenyo ta sa Ginoo nga mahimot ang leader. Amen. Hallelujah. Inaim to pad, you are a leader. You're not just a member, you are a leader. Amen. Every member is a leader. That's why tonight kinahanglan gid kaayo mga topics na tong akong i-share karon mo bitaw nag-ano ko video ko, because ako ni siyang i-compile kaning tawag ani kaning video na akong i-share tungod kay kaning mga topics manggod. Gusto na ko siya i-compile kaning mga topics na ni siya, especially when it comes to leadership. So, kanina karong gabi na mga igsoon, kinsa sa inyo struggle ninyo ang unsaon paggamit sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsaon paggamit sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nasiguro ban sa tuwa diri gisugdan na gamit sa Ginoo, napayuban na sugdan pa lang sa Ginoo gamit. O guban siguro sa tuwa na sugod na ka sa ministry, gisugdan na ka gamit sa Ginoo, but still you still have doubts in your life. Amen. Naagyapon kay mga questions sa imong kinabuhi. Nakaka-question sa imong kinabuhi, and those questions, hallelujah, pangutanan nimo is, how can God use me? Saan man paggamit sa Ginoo sa ako ang kinabuhi? How can God use me? Kisa sa inyo na ana na question. Kisa sa inyo na kasinati na or nakapangutana og inana nga question. How can God use me? Amen. Usa mo paggamit sa Ginoo nako? Or gamiton pa ba ko sa Ginoo, tiguwang naman ko? Or gamiton ba ko sa Ginoo nga bata pa man ko? Amen. Uban sa tuwa, tung bata ka, maingkag, pag makahuman kog eskwela, paggamit ko sa Ginoo, pag human mo eskwela, wala na pug ka nga, pag dili na ko busy, hallelujah, paggamit ko sa Ginoo. Nag-retire na lang ka, imong rason na pod, tiguwang naman ko para gamiton sa Ginoo.
Di ba? Kisa sa inyo ha, na may question, how can God use me? Unsaon na paggamit sa Ginoo sa ako ang kinabuhi nga wa man ko'y maihatag sa Ginoo. Wa man ko'y mahatag. Wa ko'y ma-offer. Dili man ko parehas ka sa uban nga talented. Dili man ko parehas sa uban nga hawod mo kanta, hawod mo tugtog. Di man ko parehas sa uban nga maay kay mo istorya. Di ba? Kan magstorya sa tubangan ka nang very convincing kayo, di mo ko inana. Di ba? Nayoban nga passionate kay mo istorya, grabe kay init kay mo istorya. Di mo ko inana. Paunsa man ko gamiton sa Ginoo ug unsa ako ma-offer diha sa Ginoo. Dagan sa ay ana tong question. Maybe isa ka karong gabi nga mugi ang struggle nimo. To nagingon discipleship si pastor, dili na para sa kuha, dili ko gi-design sa Ginoo para mag-disciple, dili ko gitawag sa Ginoo para mag-disciple. Siguro uban tinawag, hallelujah, ako wala ko dili ko tinawag. Amen. Dili ko tinawag sa Ginoo. We have these questions in our life. And kamulo ba ka nga kitang tanan, we are being called by God. Tinawag ka sa Ginoo. Amen. In fact, wala pa ka gipanganak nga ning kalibutan na, hallelujah, naanay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. God has a calling in your life. Lahi tagtawag mga igsuon. When it comes to ministry, when it comes to doing in the ministry, lahi ta o gifts, pero kitang tanan tinawag ta sa Ginoo. What is calling di ay? What is calling? Now, the biblical definition of calling is invitation. Amen. The biblical definition, if we're going to look at the Bible's description or the spiritual point of view, o kung unsa ang calling, it's about invitation. God's invitation sa imuhang kinabuhi. Amen. So, kumingon ka og you've been called by God, God is inviting you to do something for His kingdom. So, kumingon invitation, naapog kay power and you have the power to respond to that invitation. Tama? You have the power to either respond positively or respond negatively to that invitation. But pasabot, pwede ka mo dawat sa invitation, pwede pa mo dili dawaton ang invitation sa Ginoo. Kaya naman, ang Ginoo dili mamugos. Dili ka pugson sa Ginoo kung dili ka mo dawat sa iyahang invitation, sa iyahang calling. Each one of us gipang butangan tagasa sa Ginoo. Amen. Naa kay gift, lahi ang gift nimo sa ako ang gift. Ug kanang gift na siya, naka-connect po na siya sa imong calling. Amen. That's why so many people karon nga nasa sementeryo gilubong. Hallelujah, nga nasayang ang ilahang gift. Kaya nga naman, wala nagamit ang ilahang gift sa ilahang calling. Why? Because wala sila na-respond sa ilahang calling. And many people, karon nga tuwa sa sementeryo, wala gyud nila na trabaho ilang calling. They've been called by God, they've been invited by God, pero wala nila matrabaho ang ilahang calling. Kaya nga naman, wala nila gidawat ang invitation sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. So karong gabi, nakakadra naglingkod, you hear this, nakadungog ka ni karon na mensahe, now, kabalo na ka, nga naa ni calling ang Ginoo sa imuha. Ug kanang calling, gapilan na siya og gift sa Ginoo. Hallelujah! Para unsa man? Para maunay mo navigate sa imuhang calling. Your gifts, hallelujah, mo na siya mo navigate sa imuhang calling. Dito na namabalaan nimo, diri gid ko tinawag sa Ginoo kay nganuman. Diri man ang imuhang gift nimo. Hallelujah. Nasabtan ba na to? And sometimes kanang gift, inahinay na siya nga mabuo in the process. Dili na siya dayon nga, dayon naa dayon kay gift, inanid, gift sa inana. Hallelujah. Inahinay na siya kabuo.
sa process. As you say yes to God, hinahinay po na siya ka-download sa imuhang kinabuhi. But sad to say, dili tanang tawo ni dawat sa invitation sa Ginoo. Untahan ako sa imuha karon, are you going to accept God's invitation in your life? Inaama ka karong gabi. Mga kaigsunan sa Well of Life Church, kitang tanan, dapat kitang tanan mulihok. Amen. Dapat kitang tanan trabaho na to ang kingdom sa Ginoo. Hallelujah. Amen. So, ang pangunta na karon is, what if I will not respond? What if dili ko mo respond sa invitation sa Ginoo? Kaya nga itong rason kasagaran, sila haragod na, sila na lang na, muhatag na lang kong tithes and offering. Muhatag na lang ko og kanang panggasolina nila. Ilahan na ng trabaho. Mas hawod sila dra, mas talented sila dra, mas para sila dra. Ako dili ko. What if dili ko mo respond sa calling? Kay okay na ko sa kuang ginihimo karon sa Ginoo. Ginsay naka ingon og ginana once sa iyahang kinabuhi. Ha? What if I will not respond? Number one, may tabo sa imuha, if you will not respond, is you will miss out the opportunity of a lifetime. You will miss out the opportunity of a lifetime. Hallelujah! Dringon sa verse, sa Luke chapter 14, sugo to sa verse 15, ningon diri, when one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feet or at the feast in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests na naman. Okay. Tama ba? Calling. Invitation. That is calling. That is God's invitation. So, answer ito and invited many guests. So, saan itabo? Hallelujah. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who have been invited, "Come, for everything is now ready." Don't you know, hallelujah, nga ang tanan si mo ang kinabuhi, it's been already prepared. Ang ginahulat sa Ginoo ang imong positive response. If you worry about paus ako pagbuhi sa Ginoo, paus sa pag-supply sa Ginoo, dili na nimo na problema. Problema na sa Ginoo. Because the Word of God clearly says it's already been prepared. Nganong say maglisod ka na aka sa kalisod karon? Tungod kay ikaw nagabutang sa imong kagalingon sa kalisod. Inya diri. Hallelujah. Come, for everything is now ready. In verse 18, ano siya? But they all alike began to make excuses. Klaroon ako na. Why? Because daghan kay ginana sulod sa church. Daghang excuse. Di ko gamiton sa Ginoo. Inani mang God. Di ko gamiton sa Ginoo. Kaya akong past. Di ko gamiton sa Ginoo kay di ko kabalo mo istorya. Di ko gamiton sa Ginoo kay dili ko para sa ila ka-talented. Amen. Di ko gamiton sa Ginoo kay pobre rami. Hallelujah. They all began to make excuses. Tanawan niya, excuse will make you miss the extraordinary from God. Kung magsige kag excuse, usay Bisaya sa excuse. Usay Bisaya sa excuse, kisay mayo Bisaya. Ha? Sige, balibad. Ang balibaran, ma-miss out niya ang mga kahibulungang giandam sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. You will miss out the extraordinary from God.
If you keep making excuses, Lord, di sa ako maka-serve sa imo, Lord God, kay busy pa ko sa life ron. Busy pa ko sa akong trabaho, busy pa ko sa akong love life. Kaya ang dami po mga tao ngayon, iniwan ang ministry, nag-focus pa sa love life. Amen. Aptik sa uyap-uyap, sa dating-dating, pero pag-abot sa ministry, hastang yaya. Amen. Ito ha. You will miss out if you always make, hallelujah, make excuses. You will miss out the extraordinary thing that God prepared for your life. Ang giandam sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Tanawa na to ni, sa story ganina, ang first na excuse, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Di ba nato mapansin, kasagaran sa mga taong na-receive na nila ang ilahang pag-ampo, nalimot na sa Ginoo. After nga, tawag ani, kanang gi-dedicate ko sa tong butang na gi-provide sa Ginoo sa kinabuhi, wala na mutong nga sa simbahan. Amen. After nga na-receive na niya ang iyang pangandoy, na answered prayer, dili na mutultulog simbahan. Amen. Dili mo sigaraguan. Nawala lagi itong kanil lagi. Nalubat siya. Amen. Usap naman na to. So, kita na to, Dre. Ang first na excuse, I have just bought a field. Hallelujah. Dili sa ko, wala sa ko yung time karon kay busy pa ko na ako iba kong property nga gipalit. Na ako iba kong butang nga naangkon, dili sa ko makasimba karon mga igsuon ha kay ang tindahan kinahanglan sa pukusan ng tindahan. Kinahanglan sa pukusan ang pisto. Hallelujah. Amen. Isa ka excuse dira. Ano niya diri? Another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. So ganina ni palit og property. Nagpalit og yuta. Amen. Muto excuse niya nga dili siya maka-serve sa Ginoo. Usa toy kaduha. Nagpalit siya og oxen. Bantayan ginato ni atong angkon mga igsuon. Amen. Be careful sa mga butang na imong maangkon. Kay basig mo na magpalayo si mo sa Ginoo. Hallelujah. Dako kayo planong Ginoo sa imong kinabuhi. Dako kayo siyang desire, nindot kayo siyang desire sa imong life. That's why the Bible says that you cannot have 2 masters. Because you may either despise the one or love the other. You cannot serve God and mammon. You cannot serve God and money. You cannot serve God and material things. You cannot serve God. Usaon nimo pag-serve kay Lord? Dili ka gusto paton sa Ginoo pero naim ulo dira. Kaya ba nimo mulakaw nga palakaw ka dito tapos imong mata na diri nagtanaw sa pikas? Dili. Amen. Dili nimo mahimo na. Muna magbantay ta sa pwede na tumaangkon aning kalibutan na. Mga young people, nindot kay mo eskwela o nindot kay makahuman mong pag-eskwela. Pero pag-ampo na ako, nga dapat kung makahuman mong eskwela, mas gamiton pa mo sa Ginoo. Dili na mo magpagamit sa Ginoo. Hallelujah. Kaya tawag tinuod, ang imong nahuman, ang imong degree, mura na naghugaw nga trapo tubangan sa Ginoo. Wala gini pulos tubangan sa Ginoo, no matter what you have accomplished here on earth. Bisag unsa na imong nahuman, imong na-accomplish, bisan pagpila nakabot board exam ang imuhang napasar,
Amen. Respetuon ka sa tao pero dili jud ka respetuon gyapon sa Ginoo. Amen. Ang ginerespeto lang sa Ginoo katong mga nidawat siyahang calling, siyahang invitation. Way labot si Lord maski pag na-teacher na ka. Way labot si Lord bisan pag na-engineer na ka. Way labot si Lord bisan pag unsa nakakakuyaw diri sa maitom. Unsa ka kailado. Unsa ka big time. Wa gani labot ang Ginoo ana. Hallelujah. Doon sa mabantay ta. Tanaw isa excuse ni isa. Still another said, I just got married. Tanawan ni uyab-uyab ha. Tanawan ni relationship. Walay problema. Nindot kay na. That's part of God's plan. Pero plano pod na sa kaway. Ang marriage design na sa Ginoo sa tua. Hallelujah. So that we can fulfill God's purpose together nianing kalibutan na. But also, gigamit pud sa yawa ang relationship para malayo ka sa Ginoo. Remember the Bible, niingon dito sa Genesis, sa first book in the Bible, na ang Ginoo kay Adam that he saw the man that he was alone. Si Lord ang nakakita sa need ni Adan of a partner, of a relationship. Ginakita ni ang Ginoo, nakita sa Ginoo nga ang kabaw na ay partner, ang kanding na ay partner, o iyang binuhat na, hallelujah, man of God. Walay partner. Amen. Muna ayaw kabalaka, ina imong tapad na yung people nga single, ina siya, ayaw kabalaka. Nakitan sa Ginoo imong pagkinahanglan. Pero gusto po na ko warningan ang tanan, ha? Gusto po na ko warningan ang tanan. Okay? Posible po gamiton sa yawa ang relationship to bring you away from God, not closer to God. Pwede ka na dadon palayo sa Ginoo. Mawala ang imong gugma sa Ginoo, mawala ang imong atensyon sa Ginoo, mawala ang imong pagpangalagad sa Ginoo. So magbantay ta mga igsuon. Hallelujah. If you want it to last, don't rush. Amen. So nakita nato diri, naasalay giangkon, naasalay na angkon, but those things na ilahang naangkon, nagpalayo sila diha sa Ginoo. Kita po na to, na ang isa, naminyo. I hope kung maminyo ang bandri sa tuwa, di mo malayo sa Ginoo, ha? Amen. Amen. Laban ni mga youth na to diri, active pa kay karon sa Ginoo, kay single pa man. Pero what if nanay kuguson na tagduha, tagtulo, taglima? Asa naman si Adalyn? Asa naman si Rose karon? Walay mabilin pastor. Walay mabilin sa balay pastor, di ba? Di ba? Amen. Muna mamiss ko diri no nga sa mga minyo diri sa tuwa sa church nga mag-asawa gid sila gadto sa church, no? Kay B-boy, Ate Mayet, parang sa Ginoo, no? Pastor Joel, si Ninang Nining, lamig kaning nana, no? Basta pag di sila magtapad ba. Balang di magtapad, basta pareho sila gadto sa church, pero gapon magtapad gid, no? Magtiayon sa tuwa, lagi yung tapad gid mo. Hallelujah, amen. Para kami mga single ma-inspire me. Ani din mo minyo dahil, no? Dili na sa single na mag-sweet-sweet, di ba, no? Abot na pag minyo, sweet gihapon pag minyo, ba, no? Hallelujah, praise God, amen. Ditong uyab-uyab pa, kay halos dili mo mabulag, kunya katong minyo na, kay di na ka mo tulog, kay bahuan na kasiyaha. No? Pero bitaw sa una bitaw, itong uyab pa lang mo, kumana mo ka nga, ginay ko si baho, kanang ginay ko si aslom sa imong ilog, kay feeling na ko, kuhan, kanang bitaw, marag mabira ko. Pero itong minyo na mo, marag luudan na ka sa pag-aslom, pareho ra mga asloman na. In love lang ka sa una. Tama? Tara ito, Dria. Marriage, relationship. Moto ang nagdala, palayo sila sa Ginoo. Nahimo siyang excuse. Instead, nahimo siyang motivation to serve God, nahimo siyang excuse.
Amen? Look at this. Usingon na dito. Ana siya, I have just bought 5 yoke of oxen. I'm on my way to... Okay, paano na nagyapon? Ana siya. Then his master told his servant, go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. Why? Because they rejected God's invitation. Amen. They've rejected God's invitation. Gitawag tang tanan sa Ginoo. But you have the power to either receive God's invitation or reject God's invitation. Pwede ka gamiton mightily sa Ginoo. Pwede mo i-reject ang paggamit sa Ginoo sa imong kinabuhi. Look at this. When you say no to God, it is your loss, not God. Ang makamiss out sa opportunity, ikaw. Dili ang Ginoo. It is your loss. Hindi naman siya mawalan eh. Dili may mong less ang pagkaginoo niya tungod kay gi-reject nimo siya. Dili mag-less ang iyang pagkabalaan tungod gi-reject nimo siya. Dili mag-less ang iyang power tungod gi-reject nimo siya. No. It is your loss. Why? Because God can always raise up somebody. If you reject the ministry, God can always raise up somebody. If you reject the calling of God, God can always raise up somebody. If you're going to reject, hallelujah, ang assignment ni Lord sa imong kinabuhi, God can always raise up somebody. Amen. Nasabtan ba na to? God can always raise up somebody. Kaya huwag mong isipin na ikaw lang ang kaya mo himo na. Ayaw isipan na ikaw lang ang capacity na. Ayaw isipin, anak ka ka-special. Kay naay gamiton perminti ang Ginoo. That's why if you have that calling, makareceive gani ka word sa Ginoo, ug tawag sa Ginoo, don't miss out the opportunity of the lifetime. Kaya nga naman, kung imo nang i-reject, naa nag-raise up si Lord dito ng lahi dayon. And then it is your loss. Amen. Hallelujah. Remember ko tong sa time ni katong birthday ni Pacquiao, gistorya ni Kapitan Milin Sir Doncilio nga katong birthday na ni Pacquiao sa una nga naigiburot-bunutan tong sakyanan, tong Ford Ranger ang maraog pinaka grand prize. Ug tungod kay nanay isa na bunutan taga Maitom gyapon to tito. Before kila taga Kalaong, kapitan sa Kalaong? Kagawad sa Kalaong. Ngano kay ito ning gawas gani siya te? Nanigarilyo? Ning gawas siya kay nanigarilyo. Ito sa KCC. Unya paggawas niya dito di siya nabunutan iyang pangalan. Pila ang sigarilyo ron isa ka bok? 8 pesos. Ha? Gis na karon. Sa una 5. Kabisado jud kay no? Kabisado jud kay ang presyo ba? Hallelujah. Ingon na natog Gis. 10 pesos kantidad. Iyahang nigawas siya kay gusto lang siya mo entertain sa tag Gis. Na miss out niya ang opportunity of a lifetime na magkaroon og brand new Ford Ranger. Asa karon ang Ford Ranger? Naakila? Kuya Eric Marasigan. Kuya Eric Marasigan. Hallelujah, ang Ford Ranger. Nga naman, nag-entertain man og lahi. Giuna man to. Amen. Gusto ka may tabo po na sa imong kinabuhi? Amen? Nga nay dako kay nindot king giyandam ni Lord si muha. Kaya bitong kadali ra ng kalisod. Kadyut ra ng pag-agwanta.
Pero naapoy nindot giandam si Lord. Usahay man gud dili ta mag-serve kay Lord kay feeling na to mapobre na ta, maglisod na ta, kanang bitaw si permintin na lang ta i-correct, permintin ta kasab-an, wala ni happy life, di na ta maka-happy-happy. Muna pa, di ta ganan mag-serve kay Lord, kay feeling to, life would be boring. Amen. Wala lang nag-iskot sa pagiging pastor. Nag-iskot po ko, you as a leader, you as making disciples, muwali sa mga kaigsuunan, mo share sa pulong sa Ginoo sa mga silingan. Mo lead og Bible study. Amen. Mo reach out sila mga amigo. I'm talking about you. But sometimes because you are entertaining some other things, diri lang sa ako, ilaha lang na, then you miss out the best, the opportunity of a lifetime. I-prepare ni Lord mo, ha? Hallelujah. Amen. Amen. Number 2, sa may tabo sa mo, if you ignore the calling of God, you will fall out of purpose. If God cannot use you, who will? Kinsa may mo gamit si mo, ha? Kung dili ka gamiton sa Ginoo. Haptanan nyo? Ngayon, people, kung hindi nyo ipagamit yung buhay nyo kay Lord, sino ang gagamit sa buhay nyo? Kinsa magpahimulo sa imong kinabuhi? Because mutuo man ka o dili, naagi mo gamit si imong kinabuhi. Si King Saul, he was, hallelujah, at first siyang kinabuhi, grabe siya kahambol. Amen. Maminaw gyud siya perminti kay Samuel. Nindot ang sinugdanan sa kinabuhi ni King Saul. Pero kadugayan, mas ginahan na siya sa iyang position. Ginahan na siya sa power. To the point that dili na siya maminaw sa man of God. Dili na siya mo-submit sa man of God. To the point nga na siya kaugalingong business niya. Na siya kaugalingong desisyon niya. And to the point nga mas ginahan na siya i-please ang ubang tao. Di ba daghang ginahan sa tuwa? Ginahan ta i-appreciate, ginahan ta i-please ta sa mga tao. Ginahan ka plakpakan ka sa mga tao. Wow, very good. Wow. Ginahan ka ginana. Di ba ginahan ta ginana kay the more da palakpakan, the more ka appreciate, mas the more ka ganahan. Inanang nahitabo kay King Saul. That's why, instead of pleasing God, he pleased the people. And because he is nakafocus niya siya in pleasing people, hallelujah, dito na nagsugod-sugod nga kanabitaw dili na siya maminaw sa Ginoo o makahimo na siya mga maling desisyon sa iyang kinabuhi. Why? Because his decision is about pleasing people. Sa iyang pagiging hari, sa iyang pag-lead, it's always about not pleasing God, but pleasing people. Diri sa church, mga isuon, I want to tell you, we are not pleasing people. Dili ta para appreciate ta inanta sa mga tao nga, kuyaw gid kayo ninyo well of life, no? Kuyaw gid kay ning mga taga-dira sa kwan. Dili gid kana ang tumong yun. It's about pleasing the Lord. So walay pulos nga mudako atong church ug managhanda if God is not pleased. Walay pulos kung makatugod tagdagay kayong church if God is not pleased. Walay pulos kung nindot atong simbahan if God is not pleased. Sumutong nahitabo kay King Saul. King Saul, nindot kay ang pagsugod sa ministry. But because he was so focused on pleasing people, nalimot siya, nagbutang siya dira ang Ginoo. So karon ang nahitabo siya, ha. Hallelujah, gi-reject sa Ginoo. Unsa nahitabo diri? Look at this verse, ana siya. Now the Spirit of the Lord had departed from Saul. Look at this. And an evil spirit from the Lord tormented him. Hallelujah. Saul's attendants said to him, "See, an evil spirit from God is tormenting you." The moment di ay nga mawala ang spirito sa Ginoo sa tong kinabuhi, the spirit of the evil one, of the enemy, mo'y mosulod sa imo ug mo torment sa imong kinabuhi. So either gamiton ka sa Ginoo, punon ka sa espiritu sa Ginoo, gamiton ka sa Ginoo,
Or, mawala ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi, mawala ang spirit, o mupulid dira ang spirito sa demonyo, spirito sa kaaway. The Spirit of God will give you peace. The spirit of the enemy will not give you peace. Hallelujah. Amen. So nakita nato sa kinabuhi ni King Saul karon na tungod kay wala na niya gina-please ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mo ang Ginoo sa iyang nga total dili naman pud ako imong focus, may pagmahawa na lang ko. Di naman pud ako imong focus imong pagpanglagad, mahawa na lang ko. Di naman ako focus imong pagsimba, mahawa na lang ko. Kanang gingon dira nga the Spirit of the Lord had departed. It's not from the Lord that gives evil spirit. Klarohon ako na. But you mentioned that the Spirit of the Lord, ano siya, evil spirit from the Lord had tormented Saul. It is giallow sa Ginoo the evil spirit to, hallelujah, to enter into the life of King Saul. Hallelujah. Kaya nga naman, kay tungod si King Saul, wala na may spirito sa Ginoo. So that's why the devil, gatagan na karon og open door. Si King Saul, gibrihan niya yung kukalingon sa evil spirit to enter into his life. Kaya nga naman, wala na may nagpuyo. Basta wala gani nagpuyo, puyan yun na lahi. Amen? Basta wala na nagpuyo, puyan yun naglahi. Hallelujah. Mutana ko karon sa inyo, kinsa nagpuyo si mga kinabuhi. Kaya kung dili si Lord ang nagpuyo dira, ambot lang kinsa kaha. Amen. Nagsimba man ko pastor, dili gyud sa pagsimba-simba gyud. Hallelujah. Dagag mga leaders sa church na tormented with evil spirit. Amen. So magbantay ta kinsa nagpuyo sa to. Are we filled by the Spirit of God? That is very important. You will fall out of purpose. Mawala jud ka sa purpose, mawala ka sa pasin, mawala ka sa saktong direksyon. Hallelujah. If you will not receive God's calling in your life. So sa metabo, if God cannot use you, your life will fall out of balance. Bakit mawala sa balance ang buhay mo? Sige na lang kag-work, sige na lang paningkamot, pero kapuyon na kasi mong kinabuhi. Sige paningkamot. Hello? That's why many people, hallelujah, nag-focus sa trabaho, nag-focus sa career, ningkamot og maayo, pero sa nitabo, nagbulag siyang asawa. Ningkamot sa abroad para ibuhi siyang asawa, ibiyaan ng ministry. After many years, nagbulag siyang asawa. Di ba? Dili na nahimong balanse imong kinabuhi. Wala na balance. Unsa pa? You will ruin your life. Maguba gid nimo imong kinabuhi. Hallelujah. Pag wala na gyud sa balanse imong kinabuhi mga igsuon, may tabuan na, guba gyud na. Ang imong sakyanan, pag wala na nakabalance, di na nakabalance manggod, dili na kadagan og tarong. Sa sakyanan ng mga igsuon, pag dili gyud naka-wheel balance na siya, pag abot og konsinta, mangurog na siya. Mangurog na. Ug kung pasagdahan manggod na nimo, wala siya nakabalance, it will ruin or destroy other parts of the car. Mapapagastos kanyan ng malaki. Amen. So matingala ka, nganong dragging may kinabuhi? Nganong na may drug? Nganong na may kalog? Nga naman, pag wala si Lord, kalog yun yung kinabuhi yun. Di ba? Pag wala ang Ginoo, makalog yun ang imong kinabuhi. Kaya man, wala sa balance. Tanawa yung tapat, be. Kung na-balance ba na? Amen. Amen. Ano ba? You will be busy and not fulfilled. Paminaw na to, pag busy ang kinabuhi, fulfilled. No, di po.
Hindi lahat ng busy fulfilled. You will be busy and not fulfilled. Kung dili ka modawat sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, you will fall out of purpose. Busy ka sa kinabuhi pero dili fulfilled ang imong kinabuhi. Yung panila, ang pinaka-tragic nga part sa kinabuhi sa tao is being busy in the wrong assignment. Ha? The most tragic part sa life of a person is being busy in the wrong assignment. Feeling nimo you're doing something, so feeling mo fulfilled ka. Dili siya inanak maigsuon. Amen. Sabtan man nato. So, once that you will not accept God's invitation in your life, maskin pag unsa po paningkamot nimo sa imong kinabuhi, you will not be fulfilled. Why? Ay ang tinuod nga fulfillment sa kinabuhi kanang naka-align ka sa purpose sa Ginoo. Mao na siya ang tinuod nga fulfillment sa kinabuhi mga igsoon. Amen. Number 3. Hallelujah. O sige itong title ganina to, o sa itong question ganina, what if I will not respond? Okay? Number 3 is, you will live a life without legacy. You will live a life nga walay legasiya. Yan naman, many people don't understand legacy. Some people, ubang mga tao, paminaw nila ang legacy is about people remembering you. Abi na to, ang legacy is about lang nga para mahinumduman ka sa mga tao. Kung gusto ka mahinumduman sa mga tao, pwede ka maghimog statwad to. Ha? Pwede ka magbutang og tarpaulin kada kanto. Remember me kapag nag-iisa. Gusto ba ka ma-remember? Pero dili ka na ang legacy. Amen. Unsa man ang legacy? What is legacy? Legacy is about duplicating. So pag hindi ka nagduduplicate, hindi pa legacy yun. Amen. Pag wala pa kayo na-duplicate, wala kayo na-disciple, mutang yun na po, kitang tanan, dapat mo disciple, kinang tanan, dapat natin ma-reach out, natin madala sa tiilan sa Ginoo. Amen. Legacy is about duplication. Duplicate. Hallelujah. Importante kayo na mo duplicate ta mga igsoon sa papangalagad sa Ginoo. Amen. What is legacy? Legacy is about passing on the baton. Imong gipasa ang baton sa next generation. Imong gipasa ang baton sa mga bata. Imong gipasa ang baton sa mga tao nga wala pa kaila sa Ginoo. That is legacy. What is legacy? Legacy is about investing in the next generation. Mo investa sa mga bata, mo investa sa mga young people, mo investa sa next generation. Ug dili lang, mo investa sa mga tao nga wala pa kaila sa Ginoo. That is legacy. Amen. Tag time. Muna importante kay mga igsoon that we share the word of God with other people. It is very important that people will see the light sa tuwang kinabuhi. Wala ba mo kabalo? Hallelujah. Nakitang tanan mga igsoon, ginalantaw ta sa mga tao. Ginaktanaw ka. Muna bantay ka unsa ka makigstorya ko kung naa ka sa palengke. Naa ka sa Race Mart. Pagbantay. Amen. Ay patakayaw-yaw dito. Ay patakaog kasuko. Amen. Kay ginalantaw ka sa mga tao. Wala ko gubot pressure sa inyo ang kinabuhi, ha? Di ta mo gina-pressure. But ginabutangan ta mo og identity that you are a Christian and people will look at your life. Kimuha na sa lain, na din ang taga well of life di ay, mga maot, maday mga batasan. Inanak maday mga taga well of life di ay. Amen. Ha?
Be nice. Don't forget to be nice to people. Amen. Bantay ta. Bisa pagsuko na kayo kang magsuon, huwag na lang. Spirit of the Lord, help me. Lord, let your spirit fill me karon, Lord God. Amen. Bisa pag naglagot na ka, nanginit na kag maayo. But don't forget, na ipakita nimo ang mayang pamatasan sa bang tao. Sabtan ba na ito mga igsoon? That is what? That is investing in the next generation. Mo invest ka sa next generation, mana magbantay ta. What is that? Legacy is about even when you are already gone, you are still alive. Ha? Pwede din na, pastor? Pwede. Na maskin pag wala na ka ni aning kalibutan na, buhi gyapon kayo ka. Paon sa ka mabuhi? Paon sa magpabilin ka nga buhi? Hallelujah. Kato. When you duplicate. When you pass the baton. When you invest in the next generation. Mo disciple ka, maski pag wala na kaning kalibutan na, buhi gyapon kay ka. Sabta man nato magsuod? Tama niya? You will not live forever in this planet. Walay forever dire kay mo kag nanagid siyang forever pastor. Hilom dira, walay forever din kalibutan na. Kay maskin ikaw, dili ka forever dire. It's not about being remembered. It's about passing what matters most in this life. Imong gipasa kung unsa gi importante naning kalibutan na. Hallelujah. Na ako'y ganina mga igsoon, nag-research ko, ug nalingaw lang ko sa akong research ganina. It's about pila ka days ba ang tao mabuhi. The Bible said in Psalm nga it's 70 years. Hallelujah. Gingon dito sa Psalm nga 70 years. So meaning nga kung mabuhi ka beyond 70 years, that is grabe nga favor ni Lord sa imong life. Amen. Hallelujah. Pero kung tanaw ni mo 70 years sa gidihang to ng tao, no? So, butan ako dira. Hallelujah. Age, number of days lived, o number of days left. Okay? Tanawan na to, diri karon. Okay? Tanawan na to. Sa age 70, naa daw, ang age 70, naa siya, mabuhi siya og 25,568 days. Hallelujah. Kung naka sa 70 years old, di ba? Himo na to siyang standard. Na kay 25,568 days. Kung 70 na ka. So kung mong edad ka karon og 50, kasi 53 or 50 lapas. Na ba 50 plus? Pastor Joe, 60 plus naman nino. Pastor Joe, 62. Kuya Ray, Pastor Ray, 61. Buta lang gyapon yung dra, na mo dra banda na part. So, you have already lived 18,262. Pero based sa standard sa 70 years, naanalang mo yung nabilin nga 7,306 days. Nakaroon. 40 years old. Kasi mga 40 dire. Raise the hands. 40. Ang 40 years old, naano siya 14,610 nga days nga yahang na-consume. Yang nabuhi. Ang nabilin na lang doon na days mo, based sa standard yung 70 years, ito is 10,958. Di ba? Karon, sa mga 30 years old up, basically the end, tapos karon mga 30. Proud 30. Di ba? Okay. So, nana tayo mga 10,958 days na nga ito na-consume. Napuhi. Ang nabilin na lang sa tuwa, based sa standard nga 70 years, 14,610. Hallelujah! Praise God!
Buhat diri karon. Ang 20 years old, nabuhay na mo og 7,305. Ang nabili na lang sa inyo ha, based sa 70 years old, is 18,353 days. Yes. Na lang. Hallelujah. Posible ta. Atas pag kinabuhi. Pero inan ta ka tinodig soon. Kana kung kaabot kag 70. Yun lang. Amen. Basta di ka kaabot daig 30. Aray mo. Yeah? Kato siya, standard lang to siya nga 70 years old. Amen. Either mauna ka or maabtan ka sa Ginoo. Amen. Sumkita na to, no? Nga, kung imong tanahon, tama, no? Kung kumubase lang ta, okay, yes. Base sa standard nga inani nga years. Meaning, nagapamubo, kumubase ta sa adlaw, nagapamubo. Amen. Ug mo pa ba na ang time nga imong sayangan? Mo pa man ang panahon nga imong usik-usikan? Ug dili nimo ibuhos og pagpangalagad sa Ginoo? Amen. Mga people, basig man sa inyo mga okay lang pastor, I have 18,000 days pa di ay, so okay pa ni. Yun ang akala mo. But what if, hallelujah, dili day 18,000, 18 days na di ay. Wala kag balot. Di ba? Nasabta man na to? So now you realize how important, hallelujah, our everyday life is. So it's very important how you live out your life kada adlaw. Amen. Amen. Kung pagmata nimo sa buntag, ug whole day imong gi-focus sa problema, imong gi-focus lang sa mga way kapuslanan. Hallelujah. Meaning, nabawasan og days ay mong adlaw dira nga wala gyoy kapuslanan. But what if ang mong kinabuhi gi-spend nimo, hallelujah, diha sa Ginoo, gi-spend nimo into sharing the gospel, i-spend nimo para maka-lead pa ka og daghang mga tawo dira sa Ginoo. Amen. Makakabig pagdaghang kalag. What if dito nimo i-spend nimong time sa discipleship, into sharing the word of God, into prayer? Hallelujah. Meaning, mas nahimong purposeful ang imuhang kinabuhi kada adlaw. Amen. Kung inana ka importante atong kinabuhi. That's why Jesus is calling us even we are unqualified. Because He is giving us the opportunity to do something very important in life. Bisa pag dili ta qualified, wala may usa sa tuwa qualified yun kung una-unaon. Di ba? But God is giving us the opportunity to be used to do something very important in life. Amen. None of us are qualified, but Jesus qualified the called. Amen. Walay qualified sa tuwa. Walay nakakumpleto sa checklist kung imong tan-awon. Why? Because we are all sinners, saved by the grace of God, saved by the blood of God, transformed, hallelujah, by His mercy. Walay usa sa tuwa nakakumpleto sa checklist sa Ginoo. Kay kitang tanan produkto ra gyud ta sa gugma sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo. That's the reality. But the reality is, Jesus qualifies the called. Amen. None of us are worthy to be used by God, but Jesus gave His life so that you can be worthy. Ihatag sa Ginoo ang iyahang kinabuhi so that you can become worthy. Amen. Walay makaingon sa muna, di kita makapahambog gid sa Ginoo. Kuya, mungod ko mawali, good. Gabi, pag mawali ko, grabe, muhilag yun na sila sa bangko ba?
Pag muwali ko anak ka, biligid-ligid, lukapa yun na sila ba? Wag kita ikapahambog sa Ginoo. Nga anointed kayo ka, kuyaw kayo ka. Wag gid kay makapahambog, ikapahambog di sa Ginoo. Because none of us are worthy. We are all product of God's grace, God's love, God's mercy. Because Jesus gave His life for us. Gihatag niya yung kinabuhi para sa imuha, para sa kuha, o para gamiton na sa Ginoo. Amen. In Galatians chapter 4, verse 6 to 7, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. Hallelujah. The Spirit who calls out, Abba, Father. Who calls out, Abba, Father. Inyadre? So you are no longer slave. Hallelujah. But God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Let me give you an example. Sa una, tumbuhi pa si Mamang, masukog yun na siya perminti. Labaw, nagpasagdan na mo ang mga gamit niya, mga plato, baso. Special kina siya ha. Malabaw na makabuak na may baso. Misal pag usa ka barato ng baso mo yung suon, mayaw-yawan yun ka. Anak mo, kay wa mo'y mga concern aning balaya. Kaya di ka mo'y tigpalit. Amen. Di ba? Tung kami na ang gapamalit sa mga gamit sa balay, dito na mo nirealize how important o katong mga hallelujah namuyo usahay kasagaran mo na silang walay concern. Amen. Ang tinuod nga part sa family, ang tinuod nga anak na ay concern. Amen. Na ay concern, ang tinuod nga family, ang tinuod nga anak, na ay concern. So meaning, you are not a slave, but a son. You are a son of God. And a real son of God na ay concern. Ang slave wala ay concern, but a son na ay concern. Tama? So sa may tabuan na, you do the things for God not because you are slave, but because you are His son. If you don't understand that you are a son, you will have no concern for the kingdom of God. Wala dyan kay concern para sa kingdom ni Lord. Kung wala ni mo nasabtan imong sonship, di sa Ginoo. You know what? But if you understand that you are a son and heir, hallelujah, you will have concern for the kingdom work. Amen? You will have concern for the souls sa mga kalag to reach out. You have concern for the church. You have concern for the people of God. You have concern, hallelujah, for the need. You see the need. You will plant a seed. You will have compassion. And you will make yourself available for God. Amen. Tinuod jud ka na ay concern. Magiging part ka, mahimo kang available para dira sa Ginoo. Dili bugat para sa imuha mo paggamit sa Ginoo. Amen. Dili bugat, dili lisod sa imong musaka diri, ampo. Dili bugat sa imong Bible study, dili bugat sa imong men's, dili bugat sa imong women's, dili bugat sa imuha ang mga buluhaton sa Ginoo. If you are a son, if you consider yourself a son. Amen. Muna tangtangon na nato ang slave mentality. But let's have that son mentality sa to ang kinabuhi. Amen? So, ang pangutahan na karon, mo ni ako ang challenge sa tanan. How can God use me? How can God use me? Look at this. If God can use Jacob, who betrayed his brother and deceived his father, He can use you. If God can use Rahab the harlot who hid the Hebrew spies, He can use you. If God can use David who committed murder and adultery, He can use you. Amen. If God
can use Moses who have many excuses. Daghan kayo og pagbalibad si Moses. He can still use you. If God can use Elijah who've been through depression and suicidal thoughts, He can use you. Amen. If God can use the Samaritan woman who have 5 husbands, He can use you. If God can use Paul who killed Christians, He can use you. Amen. Mutahan ako karon sa inyo ha. What is your excuse that God cannot use you? Unsay mo excuse? Unsay mo excuse nga dili ka gamiton sa Ginoo? Na ba? So kung naa kay excuse, hallelujah, try to convince God with your excuse. Ha? Balik ko na ko ha. What is your excuse that God cannot use you? Kung naka-excuse, sige. I-convince mo si Lord sa excuse mo. Lord, ayaw ko gamita, Lord, ha? Try to convince Him. But I do believe, hallelujah, that God is greater. The love of God is greater than our past, than our failures, than our mistakes, than our, hallelujah, situation. God is greater. That's why He can use you. Amen? Walay rason nga dili ka gamiton sa Ginoo. Amen? Manidugtang tanan mga igsoon. Hallelujah. Let's worship the Lord. O rabababababa shat rababababa. I want you to pray in the Spirit tonight. O rabashat. I want you to open your hearts. I want you to open your hearts. Rabashat rababababa sokrobobosh. Ribasat rababababa.